Ang unang butiki. Noong unang panahon, may isang bata, ubod ng pilyo at pakilimero sa lahat ng bagay. Marami tuloy ang nagagalit, kaya madalas mapalo at mapagalitan si Kiko ng ama't ina. Gayunpaman, wala rin kadala-dala ang batang ito nang nalalong tumigas ang ulo at wala pang galang matatanda. Dahil dito, walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. Palibhasa ay walang kalaro. Ang mga hayop na lang ang ginawang libangan nito. Ang maamong hayop ay nagiging mailap dahil sa pananakit ni Kiko. Kalaunan, pati ang tanim na may tanim ay lihim nito sinisira. Isang araw, habang nagwawalis ng bakuran ang ina, ay lumapat si Kiko sa punso at walang sabi-sabing winasa ito. Galit na galit ang ina sa anak. Pagkatapos ay abot-abot ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga duwende. Mga nuno, patawarin po ninyo ang aking anak. Hindi na po ito maulit. Magbabait na siya. Pangako po. Pinangaralan mabuti ng ina si Kiko na huwag uulitin ang ginawang paglapastangan nito sa punso dahil masamang magalit ang mga lamang lupa. Subalit, kinabukasan, matapos isuga ang kalabaw ay bayawak naman ang napagtuunan ng pansin ng batang sutil. Hinundan nito ngunit nawala ang sumuot sa nakasling ugat ng puno. Hawak ang tirador ay sinaliksik ni Kiko ang buong paligid. Laking galak nito nang matagpuan ang maraming itlog ng bayawak. Tuwang-tuwa na tinirador isa-isa ang mga itlog. Biglang nagulit ang batang nang lumitaw sa harap niya ay ang isang duwende. Hoy! Batang salbahe! Bakit mo binasag ang mga itlog? Di mo ba alam na may buhay sa loob ng itlog? Sa ginawa mong ito, kita'y papurusahan. Magiging kalahay ka ng bayawak. Huwag po, mahawak po kayo sa akin. Magpapagabait na po ako. Ex naman. Sinungaling, ilang beses ka nang nangangako. Tuwing pinapalo ka ng tatay mo. At kapon lang nangako ang nanay mo. Pero nagbago ka ba? Hindi. Gayon lang parusa. Ikaw ay halik sa lupa bago magtakip silim. At dahil ikaw ay tao, nanilalang ng may kapal, kaya sa tahanan, kayo'y mahahanan. Butiki ang itawag sa iyo. Pagwi kay dagling naglaho ang duwende. Biglas kumaripos ng takbo ang nahintakutang bata at nagsisigaw ng, Ayokong maging butiki, nanay! Tulungan mo ako! Ayaw kong maging butiki! Napagdunaw ang ina at kitang-kita ang pagkasob ng anak bago pa man ito nakaakyat sa hagdan. Nagtaka ito sa pagbabagong anyo ni Kiko. Hanggang maging maliit na hayop ng animay bayawak, palibhasa'y butiki ang huling katagang narinig sa anak. Kaya butiki na rin ang itinawag niya ito. Bagamat mabait, ay mailap ang hayop na ito dahil sa hiya. Patuloy pa rin ang paghalik ng butiki sa lupa tuwing dapit hapon. Panahon na lang ang hahatol kung narapat na ngang ibalik sa dating anyo si Kiko. Para sa mga duwende, mabuti nang manatili itong butiki sa habang panahon. Ikaw bata, gusto mo bang maging butiki?